Ang disiplina, wala kang mali ang attitude mo towards work, wala ring mangyayari. Mm. Minsan nga kahit hindi ka masyadong gwapo kapag ano ka, desidido ka, Mm. mas may nangyayari, di ba? Tsaka may ano dapat. Kasi may yung look, X factor, initial di ba? yun. Oo. Tapos, yun, ang dami na namin na-reject din. Okay. Kasi habang nag-Q&A kami, tapos pagka medyo nasi-sense namin na medyo may something, hindi na namin pinababalik. Hindi namin pinapapirma. So ano to, full-time ano talaga ang pagmamanage for you? Parang nagiging ganun na. Kasi dumadami na sila kung 20 na sila. pagmamanage, kasi hindi ko naman napapabayaan yung hair and makeup ko. Katulad kahapon, fully book ako. Sa araw, makeup naman ako. Sa araw, nag-wedding ako. Eh, ang management, I think, is more of talking. Okay. There's a lot of communication skills, and diba? More than money. Kasi kung may, lalo na kung may kaya naman yung mga bata, we can provide their own clothes. Kami, we provide workshop, training, dance training, tsaka voice coach. Yun yung sa amin. Pero hindi naman ganun kalala ang ano. I think for now, hindi naman ganun kalala yung labas ng money. Diba? Unlike yung magpuput up ka ng salon o magpuput up ka ng restaurant, yun talaga malalaking pera ang involved. Tapos dito, it's more of you have to have siguro communication skills. Parang dapat marunong Ikaw ka mismo. makapag-usap. Oo, ganyan. Kasi yung mga dati kong hindi ginagawa ngayon, ginagawa ko na. Nakikipag-bargain Oo, na. nakikipag-usap na ako, chinichika ko. Ano na ako ngayon, Miss Congeniality. Correct. Kasi syempre. Parang yun yata yung pinaka-importante na you know how to deal with people. Especially yung mga projects na yung, halimbawa, pwede pa siyang ganito, katulad yung sa artist namin. Tinanggihan ko yung ibang BL offers. Talaga? Bakit ayaw mo ng BL offer sa kanila? Tinatanong ko naman sila kung nasisense ko na parang ayaw, hindi ko na pinupush. Okay, walang pilitan. Walang pilitan, oo. Pero I think meron isa dito na medyo Game. Okay, oo. Talaga. Oo. Mukhang magkakaroon na kami. Kung kailan parang uso pa ba BL? Sulpot-sulpot lang, hindi naman ganun ka. Simple lang no? Siguro kailangan naman medyo maganda talaga yung role. Oo. Yun. Actually, medyo uso pa rin. Kahit minsan sa TV may mga sumusulpot na gano'n. Yeah. Pero anong promise mo sa kanila? We'll try our very best ni Maring Team to do whatever we can do. Kasi, noong umpisa, parang lang to, kasi pandemic, wala magawa. Sarado kami ng 2 taon yung salon. Tapos ngayon, parang natutunan ko na siya i-embrace. Na parang, kasi dati inalok na ako noon Na mag-manage. Naging naman yon, naging star naman yung yon. Tapos yung isa, inalok rin ako after 3 years, naging malaking pangalan din naman siya. Pero I'm not ready yet during that time. Kasi busy pa ako kay Chris noon. Ang dami kong ginagawa ngayon. Nung nag-pandemic, parang nabigyan ko ng focus yung mga bata. And then, it led from one thing to another because yung mga parents nag-refer. Kaya nga meron kaming mommy's agency na kasi mga referral sa mga mommies. Tapos, syempre, pag nakita mo naman yung mga bata, referred ng mga mommies, mukhang maayos naman, mababait naman lumalabas. Kasi I think at the end of the day, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung attitude towards work. They have to have the discipline and they have to have the perseverance to pursue. Kasi marami dyan, nagkaroon kami ng isang artist na ginugurom na sana namin na parang maganda yung character niya, anak mayaman, magaling magsalita, magaling mag-English, magaling mag-Tagalog, magaling magsalita, kaya lang matangkad, gwapo, moreno. Kaya lang, at the end of the day, parang na-realize ng parents, showbiz is not for him. So, tinanggal siya. Sayang, we're trying to groom him pa naman na
maging host kasi maganda ang boses, magaling umarte. Pero during the training noon, ano siya, naging part ng Papinoy, gwapito sila eh. He was never late, he was never absent during the rehearsals. Very disiplinado yung bata. Kaya lang, syempre, hindi naman under the spell pa rin siya ng parents niya. Kaya nung nag-decide yung parents na kunin, huwag na siyang magtuloy, yun, sayang lang. Ganun. Pero ito, sure ka na wala silang gray character or wala silang past na screen mo talaga lahat. So far, so good. Okay, so walang mga... Kasi maraming nag-audition sa amin na talagang meron. Gano'n. Niligwak namin agad. Talaga. As soon as malaman namin. Malalaman mo eh. Especially the girls. Yung, alam mo na. So, ayaw mo mag-handle ng mga dating nagko-call boy or call girl o nagbebenta ng katawan online. Ayaw mo na mga ganun. Wag naman, sana. Kasi hindi ka pa nag-uumpisa, parang binabash ka na. Okay. Diba? Eh kung yung mga dissenting nga nating artista wala namang ginagawa, nababash, what more yung mayroon kang pinagdaanan. Diba? Hindi ka pa sumisikat, lubog ka na agad. Eh napaka-cruel ngayon ng social media diba? Alam mo yan. Hindi ka tulad dati na parang it will take 1 week bago sila mabasa. Ngayon parang my God, gumawa ka ng kalokohan ngayon in 20 minutes, nakakalat na all over. So it's different now. So yun, hindi nga, no sa'yo. I think, no. No, because lalo na kung may edad na, yun nga ang kasabihan, you can teach an old dog new tricks, diba? Mabuti pa yung medyo bata, medyo mapagsasabihan mo pa. Tsaka so far naman yung bata parang, actually yung Gandares before, yung hindi nga sila nung nahawakan namin sila, hindi pa sila nakakapag-club. Okay. Or nagbabar. Wala pa silang ganun. And then, nung lumuwag-luwag na, ayan, ako pa mismo nagsumama sa kanila. Pumunta kami sa isang bar. Para naman ma-experience nila what yung bata, what life is all about pagka ganyan yung age nila, age bracket nila. Kawawa naman kasi parang they've never been out. Pero may artist ka ba na pwedeng maging sexy star or bold star at willing ka bang mag-handle ng gano'n? Meron kaming sexy star. Sexy star. Na nakalabas na talaga sa super sexy. Nakagawa na siya ng 3 movies pero hindi pa nare-release lahat. So sexy star talaga ang niya. Kita boobs. Talaga? So okay sa yung gano'n? Yeah. Pero parang tinatanong naman namin, although the first movie na ginawa niya, it took a while, kamatik siya matanggal, kasi ang dami niyang hesitancies, tapos ang dami niyang hesitancies, tapos, kasi hindi namin pinipilit na lahat ng mga bata. We all, may freedom kami to let them choose whatever path they wanna go. Ngayon, syempre, ang dami niyang ganyan. So, yung producer, parang tinanggal na siya. And then, nung tinanong niya, Miss Mami, tuloy pa po yan. Sabi ko, parang di ba hindi? Kasi parang hesitant ka. Tinanggal ka na. Ay, hindi, okay na po ako. Okay naman po. Okay, ganito lang. Just to make sure, bring your mama to the set. So, for whatever na ayaw mo, at least ang mama mo nandyan to support you. And then, after that, nagkaroon pa siya ng 2 more sexy films. Pero nasa tamang edad na. Oh, yeah. Okay, mga... Si LJ Bravo. Okay, so mga... Wala siya dito kasi she cannot sing, she cannot dance. Meron din kasi kaming mga ibang artist na pang beauty contest. Yun nga pag may mga ganun ka. Meron din, actually gusto nga hawakan ng isang organization, yung mga nagtitrain ng mga kampo-kampo. Kaya lang, nangihinayang naman ako because scholar sa university. Kaya sabi ko, anyway, paluwag naman ng paluwag yung age limit ng mga contest ngayon, mag-aral ka muna. Diba? Para mas prepared ka. Kasi matalino yung bata, maganda. Actually, second salang niya, agad yung second runner-up siya. Talaga? Without so much training, matangkad, maganda na sa Pangasinan ngayon. Si China, Verosin.
May artist ka rin na bading or tomboy? Wala. Bakit? Bading? O bakit di ko alam? Hindi, bakit? Wala. If ever, or hindi mo Parang alam. wala naman ako naririnig pa. Pero if ever lang, nabading sila. Turned Ay, out, meron pala kaming bading komedyante si Sugar. okay. Sugar, bading siya ha? Oo, ano siya? Oo, sa amin siya ngayon. Dapat nga kasali siya dito. Kailan tumanggap ng racket, tagal-gulo kaya hindi na siya nakasama. So if ever lang, halimbawa, one of the boys, it turned out bading pala. Okay sa'yo. Yeah, as long as nalaman ko later on. Okay. Kasi kung malalaman ko Sa simula from pala. the start, parang medyo hindi. Diba? Talaga ba? Bakit parang nag-discriminate ka ng LGBTQ? Hindi naman, kaya lang kasi, alam mo naman ng mga, di ba, mga tao ngayon, di ba, hindi na katulad dati na pwede mo itago. Ngayon, hindi mo na matatago kasi minsan sila mismo nagkakalat. Siguro okay lang kung magiging discreet sila talaga up to the end. Pero kung halimbawa magkakalat sila, di sayang yung effort ng management, di ba? Pero maiba naman tayo. Bambi, ikaw pa rin ba ang top hair and makeup? Ay, hindi. I don't think... Sa Pilipinas? Hindi na. I never claim it naman ever Okay. since. Parang it never entered my mind. Kasi feeling ko lang I'm just doing my job well. And I'm still a name in progress up to Talaga now. ba? Kahit Yeah. na... Yeah. Kasi it never entered my mind. Parang I feel like I'm just like before na. Parang feeling ko I'm just starting. Kasi otherwise, pag linagay ko sa utak ko yan, parang tatamarin ka ng to learn new things, di ba? Ako hindi, parang never. Pag sinasabi nga nila, ganyan-ganyan, okay, nakakatuwa. Pero at the same time, parang ang dami expectations ng tao. Paano kung hindi ko ma-deliver yon? Diba? Di ako rin yung kawawa. Kaya pagka may mga guestings ako before sa TV, di ba before ang dami kong guesting, ang dami nun parang hindi ko na lang yata nalabasan Mel and Joey. Tapos, ang tinatawagan ko, yung mga friends ko na kababata ko, na mga luma, na mga maldita, na kasi they're the ones who will tell me the truth on my face. Okay. I don't call friends Walang na will bolahan, always say good things about me. Kasi sila yung mga maldita. Kasi nung wala pa, when I was starting, correct, nag-aaral, sila na yung mga friends ko. So way sinasabi talaga right in Yes. sa Bakit mukha sinabi mo mo. to, ganyan. Tapos magdi-discuss kami and then mas may natututunan ako from them because I think they're telling the truth. Kasi parang feeling ko naman in a relationship, in every kind of relationship, there should be parang transparency. Diba? Kahit naman sa friends mo, sa lovers mo, even sa parents, as long as you're honest with your opinion, and then totoo yung mga sinasabi mo, yun, medyo hindi ka maliligaw kaysa yung nagtatago ka. Correct. Pero ikaw ba, Bambi, okay sa'yo yung glam team ng mga artista? Oh yeah? Were you part of the Naging glam? part ako nun. Talaga? Kaya lang, when I was starting, ang gawa ko noon, ako yung buhok, ako rin yung ang makeup, tapos yung damit, may wala pang stylist noon. Oo nga, kaya nga eh. So, usually kayo rin ikaw ang kasama ng artist kami lang ako pinapapili. Correct. Anong maganda dito ba? Ano ba na ngayon? Meron nun, production designers, di ba? Correct. And then sila yung hinihiram ng mga artista to check on their clothes during the shoot or whatever. Pero ngayon kasi, parang ang dami lang, may entourage na yung mga artista Correct. Naabutan ko na rin yan. Especially kay Chris. Oo. Ngayon, kay Marian din, ang dami na. Kaya, minsan isang buong van kami, glam team pa lang. Pero hindi ka nagka-problema ever sa glam team? Like, pinapakialaman ng style na gusto mo, yung hair and makeup na gusto mo. Sa glam team? Yes. Wala. Parang Walang kung ano yung gusto mo. I think naman kami, we respect each other's opinion, we respect each other's taste. Although, ang mas importante sa akin, I'm more into the taste of the artist that I'm handling. Kung anong ano. Kung ano gusto niya. Okay. Kasi,
may opinion ako, may opinion silang lahat. Pero pag ako tinanong, I would say my opinion all the time. So yun. And speaking of Chris, kumusta na kayo ni Chris? Okay naman, di ba siya padala ng ticket ko last Oo. year. After that, meron pa kayong communicate? Yeah, oo. Tapos, nung huling check ko, okay naman yung blood works niya. According to Alvin. Kasi abinawin na na-check yes. with Alvin. Kasi si Chris parang, although nag-usap kami nung nagpunta ako doon, nung nagkita kami, ang ganda niya ngayon, ang kinis, talagang spotless, talagang real definition ng flawless. Tapos, Nung nakita mo, nung nakita ko. That's before guesting niya sa Fast Talk. Yeah. Okay. Kaya lang, kasi syempre tagal ko siya minake-upan, 10 years, diba? Straight yun. So, ang flawless talaga niya, wala siyang makeup eh. Fresh from the bed, nung nakita ko, tapos naligo. Tapos, hindi siya nagpalagay ng anything sa face kasi the doctor has to see the real skin. So, inayos ko na yung buhok niya. Ang kinis-kinis niya ngayon, in fairness. Maybe because nakapag-rest talaga. Kasi syempre habang nagpapagaling siya, nagre-rest din, di ba? At yung kasabay na. So, anong nagiging reaction mo pag nababasa mo lang yung mga news about her? Sometimes I feel bad kasi I know the truth eh. Diba? So, hindi mo naman ma-control ang mga gustong mag-bash. They would say anything they want to say at an opinion nila yon. Pero syempre ako as a friend and a loyal friend of Chris, na-hurt ako. There are a lot of times na napapagod ako sa bash. Kaya minsan hindi ko binabasa pero nababasa ko pa rin. Pag nababasa ko, nasasad lang ako na bakit, why do you have to put some people down na alam mo namang may pinagdadaanan. Parang, is it human? Ngayon nga, human nature ba yun? Diba? Ngayon nga, di ba pinagdududahan na nila yung sakit daw ni Chris? Parang gano'n na yung issue nila ngayon. Pero sumasagot ka sa bashers? Yeah. Siguro sa buong buhay ko na nagkaroon ako sa social media, twice lang ako sumagot. Talaga? Like ano yung pero dalawa na sumagot ako talaga ng bonggang-bongga. Anong issue yung dalawa na yun? Actually, nakalimutan ko na bago lang ako sa Instagram. Talaga? Wala naman akong bashers eh. Naku, thank God. Baka mamaya meron na. Siguro, mga tatlo lang sila na, yun. Sinagot ko, and then sabi nung jowa ko noon, sabi niya, huwag mo lang sagutin. Tanggalin, delete mo yung... So, dinilit ko na. Hindi ko na sinagot. Last na, pero kayo ni Marian, kumusta? Kami ni Marian, huli kami sa kasi di ba dati masyadong dikit na yung pangalan talaga. Oo, kasi nagkaroon kami ng gano'n nung pandemic. Kasi di ba lahat ako. Tapos, siguro talagang it's bound to happen. Yung huli ko sa kanya last year, My Guardian Angel. Tama ba? Alien. My Guardian Angel. Ano yun? Sa taping. Ako doon, okay. Ikaw ang niya? Ako talaga? Nagkaka-press ko lang namin yung a few, tapos, parang last month. Siguro, na-realize niya na, parang I have to have my wings and spread. So, hindi na kami kasing, katulad dati na konting kibot nandun ako, konting kibot nandun ako. Siguro na-realize niya na kailangan ko rin magkaroon ng ibang wings and then kailangan din niya mag-try ng iba. Gano'n naman talaga, di ba? In life. Pero anong masasabi mo sa look niya ngayon? Bilang sa'yo nagdaan, sa'yo siya nag-start. Oo. Maganda naman siya kasi si Maria naman maganda talaga kahit walang makeup eh. So yung makeup parang na lang yun eh. Kumbaga sa damit para lang siyang blazer na nilagay mo. Kasi maganda na talaga siya. To start with or without makeup. Ayun. So, okay kayo? Okay kami. Kahit okay. na hindi kayo masyado nang Oo, kasi ganyan din naman kami ni Chris, di ba? Slowly, and then, nagpunta ako kay Marian, and then, ngayon sino? Ngayon, ito naman mga bata na to ang inaalagaan mas nag-focus ka na sa baguhan, sa mga bata. Saka yung parang, kailangan ko kayo, nila Gorgie, nila Pilar, kasi tutulungan nyo kami sumikat yung mga Dragons artists to unleash their talents, di ba? Okay. Yun ang Parang maganda naman kasi parang parang you're able to develop
talents of different kinds of people from different provinces, from different areas, like si Mark taga Laguna, si taga Antipolo, yung ganyan, parang na-embrace ko na ito na yung bagong mundo ko. Eh, parang sinasabi ng iba, naku, Bambi, hindi kaya yaman dyan. Ang dami mo sikat na artistang kakilala, ba't hindi na sila i-handle mo? Andiyan pa naman sila. Oo. Di ba nung pandemic, dito si Rupa araw-araw. Si Jericho. I mean, pa rin. as Jenny pa artist. rin. As artist, hawak ko mga Oo. sikat Bakit di mo na lang artista. sila i-manage? Or Ay, may yung mga kanya-kanya na sikat? silang manager. At saka, yung mga, diba, naririnig mo ngayon, itong artistang sikat, lumipat ka ganito, lumipat ka ganito, lumipat ka ganito, parang, ako pa, di lalo nila akong papansinin. Diba, malalaki na nung mga pinanggalingan nila. Palipat-lipat sila. Di ba parang pansin? Para silang Di ba nga wala ng parang manager sila eh. ang tawag doon yung Rigodon. trip to Jerusalem. Tsaka iba wala ng manager din. Yeah, Sila na nagmamanage. meron akong na-discover na isang singer na ang galing-galing. I won't name her name na, pero I'm wondering what happened between her winning moments tsaka ngayon. Yun, tapos sabi ko meron na pala siyang may nag-handle na sa kanya. Yun sana. Yung mga ganon na yung mga pinanghinayangan kong mga talent Sana. na she could have been a bigger name. Hindi ko nga alam. I'm trying to find out. I'm trying to figure out what really happened along the way. Kasi maraming factors to be considered. Like attitude ba yan? Hindi ba yan naging paborito? Talent-wise, magaling, maganda. Ewan ko, hindi ko alam. May mga ganun eh. Parang I think swerte lang talaga. Mali mo, isa sa mga taong swerte mo, di ba? Yeah. Kasi otherwise, pag hindi naman ako naniwala sa kanila, hindi ko sila kukunin. Ayan. Sige. Thank you, Bambi. Thank you. Ilan na ang artist mo? More or less. Kasi dalawang yung Gandara dati, tsaka yung Iris ngayon, na ilo-launch yung single nila na Claro. Okay. I hope makapag-perform sila mamaya dito ng konti. Very, very light. Yun. Mga 2019. Teka, sino ba pinaka-current? So more or less mga 20, ganun? Oo, Lahat. mga 19. So, parami sila ng parami. Oo, kasi nung nag-judge ako sa Santa Cruz, Laguna, syempre nakakita ko ng mga potential kung saan nanalo sila Aldea, Jerry, at si Marcelo. The same contest. Ang laki pala ng event doon. Grabe, hindi ko na-expect na Sino nanalo? Araneta. Yung lalaking Patrick ba yan? O iba pa? Hindi, kinuha ko yung yung mga napi-feel ko lang Okay. na dalawa sila. Mr. Mark. Laguna, yung contest na sinilihan din nila, Yung Alden. ginoong, Ginoong Laguna. yun, nanalo sila Talaga. doon. Tapos yung major, hindi ko Bakit? Baka may iba ng manager eh. Parang siguro, na-meet ko yata the ito other si Mark, day. yan. Mr. ano siya, nag-runner up. Top 10? Top 6. Okay. Pero maganda boses niya, grabe. Ayun. Kakanta siya sa concert. So, Actually, hindi siya dapat kakanta. Kaya lang, nung nag-guest siya saka nag-guest sa DZME, narinig dun direct Vivian, yung boses niya. Sabi niya, hindi ba kakanta si Mark? Sabi ko, gusto mong pakanta, di pakanta niya. Kumakanta naman pala. Pero- Meron na siyang kanta. Pero anong hinahanap mo sa mga artist mo? Kasi like, As much- ganyan nagja-judge ka pala at nakakakuha ka ng Actually, ang talent. hinahanap ko talaga muna, yung, kasi ewan ko, meron akong third eye for attitude eh. Kapag medyo maayos yung character, mas preferred ko yun. And then of course, siyempre, initially, instinct, yung look, diba? Yung itsura nila. Ngayon, second na, pag nakikita mo, nararamdaman ko na mukha namang mabait, ina-approach ko. And then, saka ko pinapa-audition kung saan sila pwede, kung kumakanta ba, sumasayaw ba, uma-acting ba. Kasi pag may attitude, mahirap i-develop, di ba? So more on, of course, talent